Worst city to drive sa buong mundo, ang Metro Manila. Ayon sa 2019 Driver Satisfaction Index ng Waze. Ang Waze ay isang program na nagtuturo ng direksyon sa mga driver. Ang pag-aaral ay base sa mga bansang may mahigit 20,000 gumagamit ng Waze. Batay ito sa kalidad ng kalsada, mga aksidente, serbisyo tulad ng presyo ng gasolina at parking, at kung kontento ang pasahero sa naging biyahe. Nagtanong kami kung ano ang mga solusyon sa problema sa traffic sa Metro Manila. Kailangan yung may disiplina ang bawat isa. And then at the same time, bawasan nila yung masyado na maraming grab. Mas padami ng mga yung sasakyan. Kasi umuwi ako sa Cavite, ang pinaka-main na problema talaga doon yung along Bacoor. Ang alam ko kasi doon, magkakaroon ng construction ng MRT rin doon, pero hanggang ngayon hindi natuloy. Ang mas nauna pa yung dito sa Commonwealth na mas malapad pa yung mga kalsada. Siguro bawasan yung mga sasakyan sa mga lumang sasakyan, kung pwedeng may dispose na para hindi na masyadong traffic. Walang private sa tuwing rush hour. Pampubliko lang, pamasada lang. 5 to 8 ng umaga. Walang private sa EDSA. Then pagdating naman sa 6 to 9, wala rin private sa sa EDSA. Puro pampasahero lang. May ilan namang nawalan na ng pag-asa. Wala isipin mo, kahit anong oras sumutukod ang traffic. Feeling ko po wala na po. Kasi po, ito po kasing Manila, parang dagsaan po ng madaming tao. Ang dami po kasing bumibili ng mga madaming sasakyan. Kaya po, minsan po nagiging crowded na po dito sa Manila. Parang wala na sa dami ng sasakyan, traffic, gano'n. Pero nasa nasa Pangulo yung kaya naman. Sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, pampito lang ang Pilipinas sa 9 na bansang sinuri sa usapin ng kalidad at akses sa infrastruktura. Ayon ito sa pag-aaral na inilabas noong 2018 ng McKinsey & Company, isang global consulting firm. Nangunguna raw sa may pinakamaayos sa public transport system ang Singapore. Mayroon silang itinakdang bus stops. May sistema rin sila ng pagbabayad ng pamasahe na pwede sa lahat ng uri ng pampublikong sasakyan. Epektibo rin daw ang electronic road pricing system ng Singapore. Sa sistemang ito, may kaukulang bayad ang bawat pagdaan sa ilang mga kalsada. Otomatikong nababawasan ang cash card ng mga motorista kada daan nila rito. Mainam daw itong ipatupad sa Pilipinas. Hindi ka talaga makakalusot. Pag gagamitin mo yung sasakyan along the, let us say, EDSA, which is the controlled corridor halimbawa, pag pasok mo, bayad ka ng malaking amount. Next time, pag-isipan mo na kung it's worth paying that much ba for your travel. Ayon sa eksperto na pag-iiwanan daw tayo pagdating sa mga infrastruktura. Kailangan mo talagang i-construct yung mga railway lines natin, yung subway line. Kailangan mo talaga i-construct yan. In the long run, it will not be cheaper. It will become more and more expensive. So if you don't build them today, lalong mahihirapan tayong mag-construct ng mga ganyang mga infrastructure in the future. Dapat daw ayusin ang mga pampublikong sasakyan, lalo na ang ating mga tren. Comparatively, yung sa tatlo, worse talaga yung MRT3. Nasayang. Kasi, sinasabi kong sayang, kasi nasa ibabaw sana yan ng EDSA. Kung inayos yan, in-increase yung capacity, and improve yung level of service, hindi ganun kalala ng traffic along EDSA. May transport dream plan daw ang gobyerno. Uunahin daw ang pag-aayos ng mga tren. Aayusin ang mga terminal ng jeep at bus at gagawing mas moderno ang mga jeep. Aayusin din ang mga traffic signaling system, mga port at airport. Umaabot sa mahigit 2.5 bilyong piso ang inilaan na pondo para rito.
Aabot daw sa halos 400 milyong piso kada araw ang kikitain nito dahil sa mga bayad sa toll. Nasa ilalim ng programang Build, Build, Build de Pangulong Rodrigo Duterte ang Transport Green Plan. Basta ang nag-i-invest po dito ng gastos, yung mga concessionaries po natin. Sila po lahat ang gumagastos, wala pong gastos ng gobyerno. Ang ibig sabihin po nun, pag PPP siya, ang nag-i-invest po rito yung concessionaire. Then they will just compensate their gastos through toll fee. Ayon sa eksperto, epektibo ang plano pero implementasyon ang nagiging problema. Mayroon bang continuity kung iba na yung administration? Siyempre wala, di ba? Isa dapat titingnan yung institutional aspect. Continuity of implementation of a plan. Integrity of a plan. Gagawa ka nga up to 2030, sinabi ko na, di ba? Yung dream plan. Kung hindi naman implement by the administration, wala rin. Matyaga ang mga Pinoy, kaya pati traffic, kaya raw nating tiisin. Pero hindi naman daw ito dapat abusuhin. For many of us na sabihin natin ay nagtitiis, di ba? Surviving everyday dun sa ating experience sa pagko-commute, hindi siya dapat acceptable para sa atin. Sobra-sobra na yung adjustment ng commuters natin. So I think it's about time na maghanap tayo ng mga solusyon, i-maximize natin ano yung mga alternatives na pwede natin ibigay sa mga tao. Epektibong plano at maayos na pamamahala raw ang mainam na solusyon sa problema sa transportasyon at trapiko. Dahil sa bawat oras na nasasayang natin sa kalsada, ay oras ding nawawala para sa pahinga at sa pamilya.